Kape. Ayan, sana may kape din kayo dahil sa init ng pinag-uusapan, dapat gising na gising ang diwa. Donaire at Casimiro, ano ang dapat gawin para manalo? In-depth analysis. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at notification bell para updated lagi kayo sa aking mga videos. Dahil sila na nga maglalaban at wala tayong magagawa kahit ayaw natin ang Pinoy kapwa Pinoy sa championship, wala tayong magagawa. As requested by one of our viewer dito sa channel natin, eto na nga. Shoutout nga pala kay Rodrigo Soliman. Ayan. So, ano ang dapat gawin nitong si Donaire para manalo dito kay Casimiro? Or, ano ang dapat gawin ni Casimiro para manalo kay Donaire? Sabi ko nga, ang laban na ito ay maiahalin tulad natin sa Spence versus Pacquiao. Si Spence ay parang si Casimiro dahil sa edad at lakas ay hawig dito kay Spence nga. Ito namang si Pacquiao ay parang si Donaire na matanda pero mabilis at maraming experience. Ayan. Ano ang dapat gawin ni Casimiro para manalo dito kay Donaire na kanyang kababayan? Tatlo lang ang nakita ko na points kung ano ikakapanalo nitong si Casimiro laban kay Donaire. Dahil nakita ko yung laro ni Casimiro na lagi niyang ginagawa is left jab, right straight, step back. Nakita ko yung laro na yan nung kalaban niya si Tete at saka si Mika. So mabilis siyang pumapasok gamit ang left jab, malakas na right straight, at pag ka-counter ang kalaban, isa lang ginagawa niya para umilag, ang mag-step back. Hindi ko nakikita na ginagamit ni Casimiro yung head movements. So, ang pinakang ilag niya is aatras lang mag-step back. So, dahil yun ang nakasanayan ni Casimiro, malamang yun pa rin ang gagawin niya. Jab straight, step back. Pangalawang points, kung paano niya matatalo si Donaire, yung left to the body. Hindi ko masyadong nakikita kay Casimiro itong ganitong technique. Kumbaga, merong 1-2 and merong 1-2-3. Yung jab, straight, left hook to the body. Si Donaire is vulnerable sa body. Alam nyo kung bakit? Kasi yung rib cage nitong si Donaire is manipis. Kumbaga, hindi mapapatungan ng maraming laman at muscle yung rib cage niya dahil 118 pounds yung pinaglalabanan. So, hindi siya pwede magkaroon ng malaking muscle dito sa rib cage para maproteksyonan yung mga kanya, yung mga buton niya sa tagiliran dito. So, pag tinamaan siya, katulad nung nangyari kay Inoue, hindi yan tatagal si Donaire. Kagaya nung nangyari kay Dasmariñas, yung left hook to the body dito sa gilid, sa rib cage niya dito. Tumba si Dasmariñas 3 beses. So, yun ang pangalawang points kung paano niya matatalo si Donaire. Ang pangatlo is pilitin niyang lumaban si Donaire sa loob. Hindi ko nakikita si Casimiro na mahilig sa left at saka right hook. Mangyayari yung left at saka right hook kung itong si Donaire is mapapunta mo sa loob, labanan mo sa loob. Kung natandaan nyo yung laban ni Gatti at saka Ward, pinipilit ni Ward na lumaban si Gatti sa loob. Yung unang laban, lumaban si Gatti sa loob. Ang hindi alam ni Gatti, paborito pala ni Ward yung laro na yun. Yun ang gawin ni Casimiro. Pilitin niyang lumaban sa loob itong si Donaire. Pero mahirap kasi hindi lalaban yan si Donaire sa loob. Disadvantage yan. Pero tingin ko, lalaban ng konti, tetestingin din niya kasi yung left hook ni Donaire is magiging pabor pag nakadikit ka sa kanya. Hindi na siya mahihirapang gumawa pa ng kung ano-anong tricks para makalapit siya at maibitaw niya yung left hook niya. So, once na ginusto nitong si Casimiro na labanan sa loob, dahil mahirap din kasi hindi mo matsatsambahan din masyado si Donaire sa left jab at saka straight. Ngayon, yung isa pang way para matalo mo siya is
pilitin mo siyang lumaban sa loob. Dahil malakas ka, dahil bata ka, tatalunin mo yung matanda na si Donaire kung mapipilit mong lumaban sa loob at magpakawala ka ng malaward na bitaw. Siyempre, dyan lalabas yung mga hook, left, right, at saka upper. Dahil sa tingin ko, mas matibay itong si Casimiro, kung ganun ang mangyayari, gamitin mo. Kung hindi uobra yung ginawa mo kay Tete at saka Mika na mabilis na papasok ka, sabay bibitaw ka ng left straight, left jab, right straight. Kung hindi umobra dahil aatras din yan si Donaire, pilitin mo sa loob lumaban. Yun lang yung tatlong nakikita ko na pwedeng gamitin ni Casimiro para matalo si Donaire. Gamitin mo yung pagkabata mo, gamitin mo yung pagkabilis mo, at saka yung tibay ng katawan mo na tumanggap ng suntok at makipagsuntukan kay Donaire. Pilitin mong ganun ang mangyari. Kasi kung hindi, sa technical skills ni Donaire, sa experience niya nung amateur, at sa dami ng nakuha niyang laban na mas magagaling kaysa sa level nitong si Casimiro, utakan mo rin itong si Donaire na palabanin mo siya sa loob. Yun lang ang nakikita ko. Hindi mo ma-outsmart si Donaire dahil tingin ko lamang siya sa experience at skills. Dahil nga sa amateur experience. Sanay siya sa maraming experience sa amateur. And bago siya pumunta ng professional. So yun lang ang nakikita ko. So, punta tayo sa kabilang dako. Paano naman mananalo si Donaire dito kay Casimiro? Ayan, bilang matanda na, nasa takip silim na ng career dito sa professional boxing, gamitin mo yung skills at experience mo. Itong si Casimiro is wala nga experience sa amateur. Lamang na lamang si Donaire sa skills at sa experience. And yun nga, ang laging ginagawa lang nitong si Casimiro, mapansin mo yung laban sa kay Tete, yung pinagkunan niya ng WBO, si Tete, yung African, ni-knockout niya. Unang knockdown ni Tete doon sa laban nila, tinamaan dito sa may nguso, sa ibaba ng panga. Nung tinamaan, disoriented na si Tete. Tapos pagkatapos sinugod na niya si Tete, hindi na niya pinakawalan. Binigyan niya na maraming hook. Doon ko lang nakita na nag-hook pala itong si Casimiro nung tinamaan na. Kasi tatapusin na niya si Tete. Nung nakita niya na tatapusin na, doon siya nagpapakawala ng mga hook. Wala na yung mga jab straight jab. Wala na, pamatay na yung binibitawan niya. Hindi ko nakikita na masyado sumusuntok sa bodega itong si Casimiro. So, kumbaga, pagpapasok itong si Casimiro, gagamitin nga yung 1-2 na lagi niyang ginagawa. Mabilis, nanggagaling sa malayong distansya niya. Mabilis siyang papasok sa'yo, bibigyan siya ng jab straight. Pagkatapos nun, ika-counter mo siya. Hindi ko nakikita yung head movements niya na pagpapasok, yun yung pinakapang-ilag niya, yung ginagawa ni Pacquiao na ulo-ulo lang yung iniilag. Ganun ka-accurate si Pacquiao. Pag sinuntok mo siya o kinounter mo siya, ulo-ulo lang yung umiilag sa kanila. Parang sila Peñalosa. Ulo-ulo lang yung ginagawa. Napaka-accurate niya ng umilag. Dito kay Casimiro, hindi. Hindi ko siya nakitang ganun. Ang pinakailag niya, step back. Siyempre, pag nag-step back ka, malayo ka na, hindi ka naaabutin. So, ire-reset ni Casimiro ngayon yan. Baba na doon din siya, 1-2 ulit, 1-2. Siyempre, ang pamatay ni Donaire is yung left hook niya. Dahil may experience nga siya, marami siyang nakalaban na mas magagaling pa. Pipilitin ni Donaire maipasok yung famous na left hook na yan. Ang usual na galaw ni Donaire is 1-2-3. Kung si Casimiro is may 1-2, eto naman si Donaire may 1-2-3. Left jab, straight, then hook. Left jab, straight, left jab, right straight, hook, left hook. So, mabilis niya na i-execute niyan, yung 1-2-3 na yan. And dahil ang tingin ko is masyadong predictable gumalaw itong si Casimiro,
tingin ko may lulusot dyan na left hook. Yung right straight, mabilis din yung right straight niya pag nag-left jab right straight. Mabilis din, pero hindi ako nakakita na nakapagpatumba si Donaire gamit yung right straight kahit na medyo malakas. Usually tinatapos niya left hook. Kung napanood nyo yung laban ni Donaire kay Ubali, makikita nyo puro left hook ang pumatay kay Ubali. And si Donaire nga ay medyo sinasabi natin nasa takip silim na, tandaan ninyo na nakapagpahinga si Donaire ng 2 years na nariwa yung katawan. Bumilis ulit. So ine-expect ko dito sa laban ng Casimiro sa August 14 is bibilis ulit yan. Nakapagpahinga eh. Tapos dun sa laban kay Ubali, hindi naman siya nabugbog. So sariwa pa ang katawan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang dami ko nakikita na ang lakas ng kumpiyansa nito si Casimiro dito sa laban kay Donaire. Tanda ni Casimiro na wala pa siya sa elite level. Itong si Donaire, kumbaga naging pound for pound to. And hindi yan naging successful nung umakyat siya ng timbang dahil gusto niyang gayahin ito si Pacquiao. Hindi siya naging successful. Nung dumating siya sa featherweight, ginulpi siya ni Axman. Hindi niya kayang tanggapin ang suntok ng featherweight. And walang power yung suntok ni Donaire sa featherweight. Naging practical si Donaire nang bumaba sa bantamweight. So from 126 to 130, bumalik ng 118. So nandito talaga yung lakas ni Donaire sa 118. So paano mo tatalunin si Casimiro? Madaling i-counter si Casimiro. And kung matatandaan nyo, yung laban nitong si Casimiro kay Sultan, kaibigan niya pa yun eh. Parang Alaboys yata yun. Simple lang ang ginawa ni Sultan. Hinarap lang itong si Casimiro. Wala namang special skills itong si Sultan. Hindi siya kasing galing ni Donaire. Hindi siya kasing galing sumuntok. Wala naman siyang amateur experience. Tinalo itong si Casimiro. So, ano yung kinatalo? Pinuntusan lang itong si Casimiro. Kumbaga, kahit hindi mo i-knockout itong si Casimiro, matatalo mo. So, hindi ko iniisip na kailangan ng kung ano-ano man para talunin si Casimiro. Tingin ko madaling laban itong si Casimiro kay Donaire. Kasi masyadong expected yung galaw. Predictable. Ayan, panoorin natin yung laban ni Casimiro kay Sultan. Eto. Ito, si Casimiro yung naka-blue na red trunks. Naka-black naman si Sultan. Alam ko itong si Ayun, nakalagay pala sa kwan. Alaboys tong si kwan eh. And may observation ako sa Alaboys. Ang Alaboys, marami akong paborito na magagaling yan sa Alaboys na ang gagaling, ang bibilis. Pero after 6 rounds, wala na. Hindi ko alam kung paano i-train sa kanila ang stamina. Pero para sa akin, kung ikaw ay isang boxer, number 1 na unahin mo dyan, stamina. Kasi, pag championship fight, 12 rounds. And kung hindi naka-ready ang stamina mo, hindi ka tatagal sa boxing. At saka, kawawa ka. Gugulpihin ka sa boxing kung wala kang stamina. Ang mga magagaling na boxer, pinahikiramdaman yung stamina mo. Ang gagawin nila minsan magpapasuntok yan. Titignan yung stamina mo kung malakas eh. Pag nalaman nila na hindi malakas ang stamina mo, pag sumuntok ka ng sumuntok ng 1 round hanggang 2 round, pagdating ng pangatlong round, gugulpihin ka na. Na-experience nyo ba yung hindi ka na makahinga dahil sa pagod? Yung parang tinatawag nila na lulunurin ka? Kung na-experience nyo yung salitang nilulunod ka, ang ibig sabihin, wala ka ng hangin, naubos na, sabay babanatang ka pa, hindi ka bibigyan ng makahinga ka man lang kahit 2 seconds. Yun yung tinatawag na nalulunurin ka. Kaya doon yung ayaw ko sa mga ala boxing boys. Hindi katulad dito si Nietes, sanay sa 12 rounds. Kaya itong pinakapaborito ko sa ala, itong si Nietes. Mabalik tayo dito kay Sultan. Makita nyo, ano ba yung special skills nitong si Sultan? Na siyempre, ina-underestimate ko dahil walang ganung karaming experience sa amateur. So yung exposure, wala. So, kung talagang nasa elite level na tong si Casimiro, ba't ganito ang laro? Tignan mo, nakababa ang kamay.
Ano ba yung pinapakawalan niya? Magaling ba siyang kumounter? Magaling ba siyang magpakawala ng mga kombinasyon? Hindi. Hindi ko nakikitang ganun. Wala pang ganun sa level. Kung bakit siya tinalo dito kay Sultan, hindi ko rin maipaliwanag. Siguro, mas lamang lang ng konti sa output. Kumbaga, mas maraming binigay na suntok. Tamo, sumusuntok ng 3 suntok, hindi gumaganti si Casimiro. Isa pang napansin ko kay Casimiro, umaasa siya lagi sa one punch. Umaasa doon sa isang malakas na punch na makakapagpatumba siya ng kalaban. Pero paano kung hindi mangyari? So talo ka na sa dami ng suntok. Itong laban ni Sultan kay Casimiro kung bakit siya tinaya, no? Tiyan, suntok na naman. Hindi naman powerful. Hindi naman mga solid. Pero, yung puntos, ay kung hindi mo ma-knock out si Sultan, di talo ka sa puntos. Gaano karami ba yung suntok ni Casimiro dito? Ayan, nakita niyo yung right hook na power right hook ni Casimiro? Hindi ayan, tignan mo, nadalawahan. Yun ang sinasabi ko dito. Kaya yun, tumama yung lip hook niya. Magandang tama na yun. Yan, mga power punch na yung pinapakawalan ni Casimiro, di ba? Tignan niyo yung hinga. Yung hinga ni Casimiro. Tignan niyo. Power punch. Ang power punch, minamanage yan. Hindi mo dapat pakawalan ng pakawalan kung hindi mataas yung accuracy na tatama. Kasi pag hindi tumama ang power punch, ikaw yung mauubusan ng energy. Kaya minamanage yan. Sa training, dito naman lalabas yung pagkapaborito kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao, napakaraming naging fans ni Pacquiao dahil sa training. Nakikita nila kung paano mag-train si Pacquiao. Ginugulpi ni Pacquiao ang sarili sa training. Yun yung hindi ko nakita kay Donaire at kay Casimiro. Yung mga susunod sa yapak ni Pacquiao. Una, sa training pa lang, gayahin nyo na kung paano mag-training si Pacquiao. Demonyo si Pacquiao mag-training. Talagang pinapatay ni Pacquiao. Kahit na sabihin mo sa dito sa meets, o kaya dito sa sparring, humihingi pa ng extra para mag-sparring. Kasi ang katwiran ni Pacquiao, magpakahirap ka na sa training. Kasi gagamitin mo yan sa laban. Buhay ang nakasalalay mo sa laban. Ba't mo titipirin yung training? Ba't ka mapapagod sa training? Samantalang lahat ng training mo, lalabas yan sa laban. Magiging madali ang laban. Kaya ayun nga, naging fans tayo ni Pacquiao. Mabalik tayo dito kay Casimiro. Hala, hindi niya mabuli si Sultan. Kumbaga, kilala ni Sultan itong si Casimiro. Magkaibigan yata talaga to And parang hindi ko alam kung humingi na rematch si Casimiro. Gustong bumawi. Pero hindi nangyari. Eto, tignan nyo. Wala, dami lang talaga na suntok ang nakikita ko rito. Kaya nanalo to si Sultan Wala naman tayong makita dito na sabihin mo solid, na solid niya ng todo si Casimiro. Wala. Yung tipong parang na-knockout na sa lakas ng suntok. Wala. Walang ganung nangyari. Pero bakit tinalo si Casimiro? Wala akong makita. Ang nakita ko lang talaga is yung dami ng suntok. So, ibig sabihin mo, marami ng suntok si Donaire, talo na si Casimiro. Pwede. Diba? Hindi naman tinamaan ng solid Yung sasabihin mo, ganda na, solid Wala. Pag naglaban si Casimiro at saka Donaire, sigurado ako may solid na tatama sa kanya. Kahit si Inoue nga, nung naglaban si Inoue at Donaire, natamaan niya ng solid si Inoue. Kaya kung doon, hindi pa siya nakakapagbakasyon ng 2 taon, wala pang COVID noon, 2019 So, tinamaan ng solid. And kung yun nga, ay nangyari ng 2021 na nakapagpahinga, tsak ko panalo si Donaire doon sa Inoue na yun. Ito, ang pag-usapan ulit natin. Yun nakatama din ng maliit, manipis na right hook. Pero hindi naman ganun kalakas pa rin. Tanggap pa rin ni Casimiro. Tingnan nyo dito. Hindi siya nagja-jab dito. Hindi katulad ng kay Tete, nagja-jab siya. Tingnan nyo yung jab. Mahina, di ba? Parang pan-setup lang. Nakababa ang kamay. Yan yung isang masamang ugali na nakasanayan nitong si Casimiro. Laging nakababa yung kamay. Ano ka, si Roy Jones? Tignan nyo inabot ni Roy Jones kay Tarver. Knockout code. Nakababa ang kamay mo, nakakahanap siya ng katapat. Kaya lang,
May ibang analysis ako dun, eh. Kasi malaki masyado si Tarver talaga. Middleweight lang dapat si Roy Jones. Ayan, yun pa rin. May nakita ba kayong special dito kay Sultan? May nakita ba kayong special dito kay Casimiro? Wala. So, bakit nanalo? Bakit nanalo si Sultan? Dami ng output. Yun lang. Ayun nga, talagang hindi pa ako masyadong naniniwala sa pagiging elite nitong si Casimiro. Is marami pa siyang mga bad habits. And marami siyang ina-assume. Yung pagbaba mo ng kamay, kwan yun eh, discipline yun eh. Ba't ka magbababa ng kamay? Iniisip mo ba na mabilis ka? Nakita nyo ba kung paano lumaro si Pacquiao? Laging nakataas yung kamay ng ganun. Ganun siya kadisiplinado. Parehas lang naman si Pacquiao at Casimiro. Galing hirap. Walang amateur experience. Pero dahil sa pagiging hard worker nito si Pacquiao, pursigido, dahil siyempre, pinangarap niya talaga na mayahon sa hirap yung pamilya niya eh. Kahit naggaano kahirap ang naranasan niya nung tumakas siya sa Mindanao papunta rito sa Maynila para mangyari na matulog siya kung saan construction worker, tumulong sa bakery, magtinda ng tinapay o kung ano-ano. Tinis ni Pacquiao. Basta maituloy niya lang yung pangarap niya na maging champion sa boxing at mayahaw niya sa hirap. Hindi lahat ng disiplina, lahat ng tinuturo sa kanya, tinatanggap niya. Lahat ng ituro mo sa kanya, pakikinggan niya. Ganun siya kadisiplinado. Kaya narating niya kung ano man yung narating niya. Hindi siya naging mayabang. Never naging mayabang si Pacquiao. Siyempre, pag sumikat ka na, marami ng tukso. Nagkapera ka na, magkakaroon ka ng babae, bibigyan ka ng babae, magsusugal ka, magiinom ka, kung ano-ano. Naranasan ni Pacquiao yan. Pero, dahil nga disiplinado, naibalik. At siyempre, pasalamat din siya kay Jinky. Nagkaroon siya ng ganong klaseng asawa. So, naituro pa rin yung tamang landas kay Pacquiao. Eh, dito kay Casimiro, kumbaga, papalakas pa rin. 31 na si Casimiro. Kumbaga, ilang taon na lang din ang natitira diyan. Medyo late na rin kasi siyang sumikat. Sumisikat na ngayon si Casimiro. And ma-upset nga nitong sa akin upset ha. Ma-upset niya si Donaire. Matalo niya si Donaire. Pwedeng maging legend si Casimiro dito sa Pilipinas. And mamaya sa kanya mapunta yung undisputed na title na gustong pangarapin o pinapangarap nito si Donaire. So, yun lang. Tingin ko kulang pa sa disiplina si Casimiro at saka yung pagiging, alam mo na, medyo may pagkayabang. Sana habang sumisikat si Casimiro, bawasan niya yung pagiging mayabang kasi nakakasira din ng image yun. Unless na idol mo si Mayweather. Yun nga, paano tatalunin ni Donaire si Casimiro? Mabalik tayo. Yung normal lang na ginagawa ni Donaire, enough na yun eh. Kasi wala ka namang special na pag-aaralan kay Casimiro. Napaka-normal lang galaw. And marami pang problema sa discipline. Lagi nakababa yung kamay. Ano ba ibig sabihin? Pag lagi nakababa yung kamay mo, vulnerable ka sa counter. And inaasahan nitong ni Casimiro na mabilis siya. Hindi siya matatamaan ng mga counter kung ano dahil nakababa yung kamay niya. Mali siya. Mali siya dun. Hindi yan tinuturo. Pag nag-aral ka ng basic ng boxing, hindi tinuturo yan na ibaba mo yung kamay mo. Itaas mo yung kamay mo. Buhay ang nakasalalay mo dyan. Boxing professional yan. Kahit nga siguro sa amateur, amateur pa, ituturo na yun sa'yo. Tignan mo naman kung ewan ko, hindi na maturuan siguro ng mga coach yan kasi matanda na rin. And nananalo naman. So, okay lang. Nananalo naman eh. So, yun. Sino man ang manalo kay Casimiro at saka dito kay Donaire is okay lang, Pinoy pa rin naman yan. So, medyo nakaka-excite lang itong bantamweight dahil yun nga, ngayon lang natin marinig sa Pilipinas yung salitang undisputed. Usually nakikita natin yan, sinasabi undisputed. Sa heavyweight yan at saka sa middleweight.
nandyan talaga marinig, undisputed champion, yung mga ganyan. Makita mo kung gaano karaming belt yung hawak nila. 5. Kaya, kung sino man ang manalo rito, sinasabi ko nga, 3 na lang ang matitira na may hawak ng belts para sa bantamweight. And, makakuha mo pag natalo. Mas maganda nga para makatipid ka ng laban, maglaban tong si Kwan eh. Ito si Inoue at saka si Rigondo. Para isa na lang lalabanan mo kung sino mananalo doon. Kung sino manalo dito sa Casimiro at saka sa Donaire. Kung sino manalo dito sa Rigondo at saka Inoue. 1-on-1 na lang. Undisputed na. So, yun nga. Ayan, sana nagustuhan nyo yung analysis dito sa kung ano yung gagawin para manalo kontra dito kay Casimiro and vice versa. Sana yung nagustuhan nyo. Marami pang videos sa Nats Cafe channel. Kung meron kayong request na topic yan ng basketball, boxing, MMA match man, paki-comment na lang sa comment section at gawa natin ng paraan. Salamat. Bye.